Hello Karawalas, mabuhay. This is Gayza Lortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyang subscriber and returning viewers, thank you. Malapit na tayong mag 8,000 subscribers. Is pakikalat lang ng bongga-bongga. And sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gayza Lortega, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Intro, pasok! At ngayon ay maglalabas ako ng aking first prediction dito sa Miss Earth Top 10 lang muna. Yung possible na magkaroon ng corona dito sa Miss Earth at 2023. Ay may napili ako mga strong candidates para sa Miss Earth. And hopefully ay ganun din kayo ng bonggang-bongga at magustuhan din ninyo yung napili ko. At talaga pinag-igihan ko talaga ng mga eksena kung anong kung sino ba talaga ang may karapatan ditong manalo sa Miss Earth 2023. Pero bago ang lahat niyan ay syempre mayroong nagaganap na botohan. Botohan ngayong sa Miss Earth. Kung one reaction is equivalent to 1 point. Share po ay equivalent po 3 points. Wala pong bayad ang magboto. Sobrang libre lang po. So, pwede nyo i-share sa mga social media account niyo at supportahan natin si Iliana Marie Aduana ng bonggang-bongga para pumasok siya sa top 5 kasi ang stop ng botohan ay sa December 8 ng bonggang-bongga. After that, kukunin ang top 5 tapos yung top 5 na yun ang magko-continue lang ng boto hanggang December 10 kung sino ang mananalo sa December 12 sa December 12 kung sino ang mananalo doon sa December 12 na botohan sa top 5 na lang ay mananalong People's Choice, Miss People's Choice. Ayan, so suportahan natin ng bonggang-bongga si Iliana Marie Aduana. Kabugin natin ang mga Vietnamese kasi mukhang leading sila ngayon at Indonesia. So, spread natin ang ating kapangyarihan when it comes sa botohan. Wala namang bayad. Please lang, i-share lang ninyo at saka isang reaction. Hindi lang like sa buong reaction or anger man yan o whatsoever ang react ninyo plus 1 point. 1 reaction equivalent to 1 points. 3 equivalent for public share. Ayun. So, gawin natin yung kay Eliana. I-share natin sa Facebook, i-share natin sa Twitter, i-share natin sa Grindr. Charot. Ayan. Maraming salamat. Pero, ang vlog na ito ay syempre sa aking top 10 na possible na first prediction. First prediction ko to na possible na magkakaroon na dito sa Miss Earth so far. Hindi ko nababangkatin yung mga pangalan nila. Nakakaloka yung mga pangalan. Na-stress ako pag bumasa. So, bansa na lang. Okay? At saka ipapakita ko ang picture dito ng bonggang-bongga. So, my number 10. My number 10 on my list, Poland. When it comes talaga sa ganda, ay ayaw pa kabog nitong Poland. Ang ganda ng gown niya, di ba? Yung blue carpet. Hindi ko lang bet yung medyo laylayan kasi ang mukhang cheap siya. Nakakaloka pero nasisense ko na lalaban siya ng bonggang-bongga. Mula parang arrival ay kabog na siya hanggang sa blue carpet ceremony dito sa Miss Earth. Kaya nilagay ko siya sa aking number 10. My number 9 on my list is Miss Bulgaria. Si Miss Bulgaria na super beautiful with or without makeup. Hindi ko masyadong bet yung gown na to. Very parapos, feathers. Ayun, pero still beautiful. Lalong-lalo na pag wala ng makeup, lalo nung arrival niya, grabe talaga, kumakabog talaga yung beauty ni Miss Bulgaria. My number 8 on my list is Miss Ukraine. Super simple, super beautiful. Hindi na kailangang magpabongga, hindi niya kailangang umeksena, maganda siya, magkakakorona siya.
knowing her, hindi ko na pag-usapan yung advocacy kasi lahat itong nabanggit ko sa top 10 ay very good communication when it comes sa environmental intelligence, ay talagang pangabog talaga yung mga credentials neto. Kaya, number 8 on my list, Ukraine. My number 7 on my list is Brazil. Si Brazil na hinahype ng mga Latinos na siya ang number 1 dito sa competition. Hinahype din ng mga Pilipinos. I don't think so na nakikita ko siya as a top 5 contender so far sa eksena niya, but still malakas siya. Hindi natin maipagkakaila na si Miss Brazil ay magaling dito sa competition when it comes talaga sa environmental intelligence. Pangabog siya. So, still, i-consider ko talaga si Brazil as a potential na maging elemental queen or maging Miss Earth 2023. My number 6 on my list, Colombia. To be honest, for me, si Colombia yung mas strong kaysa kay Brazil na hindi nakikita ng ibang mga Latinas. I think si Colombia ang magbibigay ng isa sa mga flag bearer ng mga Latinas dito sa competition, knowing that nagpapasika talaga yung lola mo, malinis ang eksena, bonggang-bongga, kaya nilagay ko siya sa aking number 6. But, my number 5 on my list, Thailand. Di ba? Si Thailand, sa napili ko na to sa top 10 ko, siyang yung least beautiful for my eyes. For my eyes lang naman. Pero maganda naman siya ng bonggang-bongga. Hindi lang talaga siya kumakabog dito sa 10 napili ko. Pero knowing her credential, knowing her ability, and knowing her capability na magkaroon ng elemental crown or crown dito sa Miss Earth ay kumakabog. At isa siya sa mga malakas sa botohan ngayon, si Thailand. At my number 5. My number 4 on my list, for me, ito ang pinakamalakas na Latina. Puerto Rico. Siya talaga ang pamantayan ko. Mukhang si Puerto Rico ang magdadala ng Latin, Latin flag sa Miss Earth competition. Nararamdaman ko yung mga pa-eksena, credential. Amazing. So, I think Puerto Rico kakabog. Isa sa, I think so far, kinukonsidera ko na siya, makakuha talaga siya, isa sa 4 na corona. Si Miss Puerto Rico. Next, my number 3 on my list. Kinukonsider ko to as a beautiful Miss Earth ever. The Netherlands. Grabe. Yung ganda niyang hindi nakapatawad-tawad. Ang ganda niya talaga, with or without makeup. Pulido yung yung galawan, bongga ang mga wardrobe, pack na pack ang environmental intelligence. So saan ka pa talaga? So tinitingnan ko lang yung consistency niya hanggang sa December 22, kung aabot pa ba siya ng bonggang-bongga, baka maubos siya, but still, my number 3 at ang gusto kong makakorona ay si Miss Netherlands. My number 2 on my list, I'm so sorry, but nilagay ko lang siya sa aking number 2, the Philippines, Eliana Maria Aduana. Siya lang yung nabanggit kong totoong name niya kasi yung banggitin ko yung ibang name, nakakaloka. Okay, bansa na lang para mabasa-basa natin ng maayos, di ba? Number 2 ko lang si Eliana kasi okay ang pinapakita niya sa buong kompetisyon. Matalino, maganda, balingkinitan, plakado ang galawan except the hand gesture. Hindi ko masyadong bet yun. So far, isa pa rin talaga siya sa tinik na makasungkit ng corona dito sa Miss Earth 2023 competition. Hindi ko talaga may alis na isa sa mga mababait at magagaling na kandidata ang Pilipinas dito sa Miss Earth. So, number 2 ko siya sa aking listahan. And my number 1 on my list, talaga lang naman. Nilagay ko siya sa aking number 1 kasi so far sa kanya ko nakikita ang Miss Earth vibe na hindi nakikita ng iba. I think nasa list naman siya ng iba, but for me, nilagay number 1 ko talaga siya. Albania. When it comes sa credential, oh my gosh. Oh my gosh. Beauty, finesse, talagang pinaghandaan niya. Alam niya kung ano yung
dinala niya dito sa Miss Earth competition. Talagang pumunta siya na sobrang handa. Hindi lang si Miss Philippines ang handa at saka si Netherlands, siya din, si Albania. At talagang nakikita ko talaga yung vibe na, oh my gosh, makikibagbardagulan siya ng bonggang-bongga kay Miss Philippines at kay Netherlands. But for now, nilagay ko siya sa aking number 1 kasi parang so far, siya ang mananalong Miss Earth para sa akin. There you go guys, maraming salamat. At kayo, sino ang iyong top 10 or top 5 or top 3 sa competition so far sa Miss Earth beauty pageant? Comment down below lang kayo guys, huwag kayong mahiya ng bonggang-bongga. Basta for me, si Miss Albania mo na nagsa-stand out sa akin ngayon. Maraming salamat sa suporta ninyo sa akin. Maraming salamat sa lahat ng mga magko-comment. Maraming salamat sa tagmamahal niyo sa akin. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Pasok outro.